Walang makakaabot dito sa atin na 83 years linisanin natin ang daigdig na ito. Kaya samantalahin natin ang papalapit na ito. Ang 18 na ngayon ng ating pag-ayuno. At ang natitira ay pwede 12 o 11. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa paggawa ng gawain kabutihan para sa kaluhuran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang Laylatul Qadr ay papasok na sa atin. Na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang tumayo sa pagdarasal o panalangin o pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 10 huling gabi ng buwan na ito, gabi ng pagtatakda ng Panginoon, at siya ay para sa pananampalataya sa Allah at paghahangad ng gantimpala ng Allah, ang lahat ng kaniyang nagawang kasalanan, pagkakasala ay mapapatawad sa kanya. Saan pa kayo? Wala ito sa 11 buwan ang kabanalan ng Laylatul Qadr na ito, mga kapatid, sapagkat ang gabi na ito na pagtatakda ng Panginoon ay dito niya itatakda kung gaano karami ang mamamatay sa taon na ito na hinaharap natin hanggang sa dumating ang Ramadan na 1446. Ngayon ay 1445, Kaya mga kapatid, at ganun din kung gaano karami ang ipapanganak at sino-sino ang pagyayamanin ng Allah na kanyang itatakda sa taon na ito na hinaharap natin. Mula sa Ramadan na ito hanggang sa susunod na Ramadan 1446. At sino naman ang mga mayayaman na gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maipapromote ang kanilang kayamanan, milyonaryo magiging bilyonaryo. At gayon din yung itatakda ng Panginoon kung sino ang mayaman na gagawin niyang bahira. Sino ang mga malulusugang katawan na gagawin ng Allah, kanyang itatakda na siya ay magkaroon ng iba't ibang karamdaman. Kaya dapat mga kapatid ay itong 10 gabi na huling gabi ng buwan ng Ramadan ay gising tayo, walang tulugan. Kung mayroon man mga tao na overtime, o walang tulugan sa paghanap ng mga biyaya ng Panginoon, minsan nakukuha nila, minsan nafi-failure sila. Dito sa 10 gabi na ito ay ito ang dapat na pagsikapan natin, sapagkat kapag ang Allah ay naawa sa iyo, maaaring ipasama ang iyong maitatakda na ikaw ay mapabilang sa pagkakalooban ng Allah ng maraming biyaya mula sa malawak niyang biyaya. O baka ikaw ay mapabilang sa itatakda ng Allah na hindi may stress ditong hinaharap natin na 1 taon. Kaya mga kapatid, nanawagan ang Allah, itong Ramadan na ito ay tuwing pangatlong bahagi ng gabi ay nananawagan ang Allah sa kanyang mga alipin. Ano ang kanyang panalangin? Dapat mga ngayon kasi sige na lo. Ang kanyang panawagan, sabi ng Allah, sino ang nagmamahal sa amin upang siya ay aming mahalin? Paano mong mahalin ng Allah? Magsala ka ng tarawih, magtahagyud ka, magdua ka, magbasa ka ng Quran, sapagkat ito ang anniversary ng Quran ng buwan ng Ramadan. At magtasbih ka, magdua ka, magsadaka ka. Alam ninyo na ang pagbibigay ng karaniwang kawanggawa, sadaka sa buwan na ito, kapag naitapat sa 10 gabi na ito, labi ng alanan Laylatul Qadr, ay katumbas na ikaw ay nagpakawanggawa sa loob ng 83 years or 84 years na tinanggap na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon mga kapatid, ganon pa kaya kung ikaw ay nag-obligadong kawanggawa, ibig sabihin nagbigay ng zakat, o di kaya ay nagsala, ikaw ay nagbasa ng Quran. Kung hindi ka makabasa ng Quran, balik-balikan mo lang basahin ang Qul
years. Araw-araw. Wala nang stop yun, na-stop na sa 83 years. Na saan mo yun makuha? Wala ito sa 11 buwan. Kung mabasa mo ang kululawahan ng 3 bisis, pagkakalubang ka ng Allah na gantimpala na katulad ng nabasa niya ang buong Quran. 114 chapter ng Quran. Kaya ibig sabihin, kung binabasa mo ay naitapat sa Laylatul Qadr, 27 years na ikaw ay nagbabasa ng Quran non-stop. Kaya nakakahiya ng Allah ay nananawagan gabi-gabi na ikaw ay nakatulog. Ang kanyang panawagan, nasaan ang nagmamahal sa amin upang sila ay aming mahalin? Nasaan ang naghanap sa amin upang sila ay aming hanapin? Nasaan ang humihingi ng kapatawaran upang sila ay aming patawarin? Kaya nakakahiya na nananawagan ng Allah na ikaw ay natutulog o ikaw ay busy sa iyong hanap buhay. Na hinayaan ka ng Allah sa loob ng 11 buwan upang ikaw ay maghanap buhay. Nitong 1 buwan ng Ramadan na gabi-gabi ay nanawagan ng Allah. Sino ang humihingi ng biyaya upang sila ay aming pagkalooban? Ay ikaw ay natutulog o di kaya ay busy ka sa paghahanap buhay mo. Kapag hindi ka pinagbigyan ng Allah ng baraka, hindi niya pagpalain ang iyong hanap buhay, kahit 24 hours ay gamitin mo yan para sa paghanap buhay, hindi mo makakamit ang tagumpay. Sapagkat dito sa 10 huling gabi na ito, itatakda ng Allah sino ang kanyang pagkakalooban ng kayamanan, kaharian, sino ang mga taong patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biar kami ito, 4 minutes. Ay tuloy tanong na yun. So, yan mga kapatid. Panawagan yan. At isa pa, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay garanti na ang mga demonyo sa loob ng 30 araw na ito, 1 buwan na ito ay iginapos sila ng Allah. Walang may isang demonyo na hindi nakagapos. Bakit iginapos ng Allah sila? Upang hindi ka linlangin. Upang hindi ka gambalain sa iyong paggawa ng mga gawaing kabutihan, pagsamba sa Allah, pagsalatut tarawih, pagtatahagid, pagbasa ng Quran. Na isang napakasama sa paningin ng Allah na iginapos ng demonyo. Hindi ka pa makagawa ng kabutihan, hindi ka pa makapagsala ng salatut tarawih, o makapagtahagid, makabasa ng Quran, na ikaw ang gumagawa ng kasamaan. Sa makatwid, ikaw ay nagdidemonyo. Sa halip ang mga demonyo ay ginapos, ikinadina, ikaw ngayon ang nagdidemonyo sapagkat ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Nakakahiya sa mata ng Panginoon na ikaw ay gumagawa ng kasamaan sa buwan ito na kanyang inigapos yung mga demonyo. Malaking privilege ito sa atin na ipinaalaala sa atin ng propeta. Ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara upang ikaw magbigay lakas sa iyo pa sa paggawa ng kabutihan. Ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas sa loob ng buwan na ito. Bakit hindi kayo magpakasipag? Kailangan bawat isa sa atin ay palusugin natin ang ating pag-ayuno sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, magsala ng tarawih, magsala ng tahajjud, magbasa ng Quran. Kung hindi ka marunong bumasa ng Quran, kunin mo ang Quran, basahin mo balik-balikan ng Fatiha at kululawahan na nakabasa ka ng Quran. Kapag may tapat doon sa gabi pagtatakda ng Allah, maaaring itakda ng Allah ay isa ka sa kanyang pagkakalooban, isa ka sa iniligtas ng Allah sa pagka-stress. Dito ang hinaharap natin ng isang taon. Yan mga kapatid ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa buwan ng Ramadan na ito, ang paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay miss na niya ang 4 na klase mula sa mga tao. Ito yung una, ang nagbabasa ng Quran, miss na ng paraiso yan. Nasaan pa kayo? Daming miss ka ng paraiso. Nang dahil ikaw ay nagbabasa ng Quran. At ang mga taong pinigilan ng kanilang mga dila na makapagsalita ng mga masasama. Panlalait, panlilima. Miss na ng paraiso yan.
Ang mga taong mut'imul hian, nagpapakain ng mga naghihikahos, mga mahihirap, nagpapaiftar, magsipag-unahan kayo sa pag-iftar ng nag-ayuno, sapagkat sino man maka-iftar ng nag-ayuno ay gagantimpala ng Allah ng isang ayuno. Kapag naka-iftar ka ng 30 katao, ay 30 nagantimpala ng ayuno ang may dadagsag ayuno mo, magiging 31 ang iyong ayuno. Wala ito sa 11 buwan, dito lang ito sa buwan ng Ramadan. Kaya sino ang pinagkalooban ng Allah? Ito ang panahon na kayo ay ibubulang inyong mga kayamanan, mga salapi. Ipaiftar ninyo yan, isadaka ninyo yan, sapagkat kapag naitapat dito sa Laylatul Qadr ay katumbas 93 years na kayo ay nagpakawanggawa. Namyawan. So hanggang dito na lang, makinig kayo mabuti sapagkat yung khatib natin ay ito yung mudir sa Basiko. Siya ang sirma ng mga ulama, mga ustaz sa Basiko. Kaya minabuti niya dito sa inyo siya makatib. Mahabaman o maiksi ay manahimik tayo, makinig tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.